Sinabi ni Congressman Bishop Benny Abante na kailangan sure na sure daw tayo sa lahat ng ating sinasabi. At para sabihin ko, ako po ay sure na sure sa lahat ng sinabi ko nung araw na yon, nung sinabi ko na hindi naka-attach ang mga actual SALNs sa impeachment complaint na inihain sa Committee on Justice. Hindi po sapat na kailangan banggitin lang paulit-ulit ang salitang SALNs sa impeachment complaint. Kahit ilang libong beses banggitin yun, pero walang ebidensya, actual SALN na kaakibat ng complaint, bali wala pong sustansya ang complaint. Ang bawat aligasyon po na nakasaad sa isang complaint ay dapat suportado ng mga ebidensya. Kung wala pong kalakip na ebidensya o proof ng mga aligasyon, wala pong sustansya o bigat ang mga aligasyon na yan. Yun po ang sinasabi ko, na ako po ay siguradong sigurado sa aking sinasabi. Si Congressman Abante kaya ay maliwanag ang kanyang pagkakaintindi ng aking sinasabi nung araw na yon. At isa pa po, mahirap po kasi yung complaint na sinabi nila na ito ay sufficient in form and substance, pero wala naman palang kalakip na mga ebidensya. Mahirap yung complaint na ifa-file mo pa lang, complain now, and seek evidence later. Ito po ay nangangahulugang fishing expedition lamang. Kasi wala pang kaakibat na ebidensya. Nagreklamo ka lang, pero wala ka pang sapat na patotoo dun sa mga aligasyon na ginawa mo. Ang nangyari po kasi, yung complainant, nag-file ng complaint and endorse ng House members, pero nakikiusap pa lamang sa committee na ito para magsabpina ng mga ahensya para mag-produce ng mga ebidensya. Parang baligtad po. Ang tamang proseso po, pag ikaw maghahain ng reklamo o ng complaint, dapat dun pa lang meron na pong naka-attach na mga ebidensya. Nangyayari po, imbis na investigasyon na nangyayari, exploration. Sige, patawag nyo lahat yan para meron tayong mahanap na ebidensya na ilalakip natin at patitibayin natin ngayon pa lang ang mga complaints na ito. Maling-mali po ang ganung proseso o procedure. At sa isang banda pa po, yung isang manifestasyon ko na sinabi ko kay Chairperson Luistro na kailangan meron pong ma-secure na court order ang AMLC at ang Committee on Justice para po makapag-release ng mga bank transactions o ng mga bank records. Malinaw ko pong sinabi yun. Ngunit ang sinabi niya, that is a manifestation that does not require an answer. Pero kung sana inintindi niya na importante po talaga na makapag-secure ng court order bago nila buksan o ukilkilin ang mga bank transactions na ito. Sabi nga nila, bank transactions lang naman ang aming tinitignan Hindi naman actual bank accounts. Tama bang argumento yun? Ang mga bank transactions, ang kahulugan ng bank transaction, ito yung pagpasok at paglabas ng mga kaperahan patungkol sa isang bank account. Kaya ang bank transaction at ang bank records o bank account ay iisa lang. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. They are essentially intertwined. Kaya hindi ko alam kung anong klaseng palusot po yun. Ang mga transaksyon ay hango sa bank accounts. Hindi po ba? Kaya kung sana'y tinimbang at sinuri ni Chairperson Luistro ang aking manifestasyon, di sana hindi sila naharap sa mahirap na kalagayan ngayon. Tulad ngayon na sinampahan sila ng demanda ni Attorney Manscarpio. Ako nga ay nagbigay ng babala nun dahil nakikita ko na may maaaring paglabag
sa batas kung kanilang ipinagpatuloy ang gawaing iyon. At bilang panghuli sa mga sumusubaybay po ng impeachment hearings, kayo po ay aking hinihikayat na maging mapanuri at huwag kayong kukuha ng impormasyon sa mga paid vloggers, no? Dahil hindi kayo bibigyan ng tamang impormasyon at tamang pagpapasya tungkol sa mga isyong ito. Dahil ang gawain ng mga paid vloggers ay putulin, i-splice, itago ang kabuuan ng istorya para bigyan kayo ng naratibo o spin na gusto nilang palabasin. Kaya kung kayo ay talaga nagsusuri at naghahanap ng katotohanan, mas maganda kayo ay mag-subscribe na lamang sa mga official sites tulad ng House of Representatives Facebook Live, House of Representatives YouTube Live, para makita nyo ang kabuuang progreso ng hearings. Dahil pagka merong papasukan na yan ng interpretasyon ng mga vloggers, mapapasukan na ng bias nila yan. At alam mo naman, pag ikaw ay bayad, kahit na mali, yun ang ipaglalaban mo, yung mga likong mga pananaw at punto de vista. Kaya maging mapanuri po tayo at matalino, at wag po tayong magpapaloko sa mga paid vloggers na yan. Yun lamang po. God bless po at maraming salamat.